Paano ang tamang pag-vlog? Ako nga pala si Joel De La Vega, isang negosyante na ngayon ay gumagawa ng content. Kung gusto mong matutong mag-content o mag-vlog, panoorin at tapusin mo ang bidyong ito. Bago yon, meron akong kwento. Last year, gustong gusto ko talaga maging vlogger dahil gusto kong i-document mahalagang pangyayari ng isang negosyante. Naisip ko yun. Madalas ko kasi napapanood sa mga social media, ang dami ng content creator. Iba mga patawa, yung iba naman, positive content creator. Inspire ako sa kanya. Naisip ko, bakit hindi ko din kaya vlog yung mga araw-araw kong ginagawa? Ang problema ko, isip ako ng isip kung paano ang tamang pag-content hanggang sa tumagal na wala na yung pakiramdam. Yung pakiramdam na excited kang gumawa. Tapos kakaisip mo ng mga bagay na kung paano ka makakapagsimula, hanggang sa lumipas mo na yun, na gawin yun. Nawala na yung interest ko sa pag-content hanggang sa nakita ko yung aking dating katrabaho lagi siyang nagbablog. Namang makabuluhan yung kanyang binablog. Sa vlog lang. Pero ang dami niyang followers. Naisip ko, bakit hindi kaya ako mag-vlog nang mayroong kabuluhan at makatotohanan na yung mga manunood ay mayroong mapupulot na aral dito. Ako, nagsulat muna ako. Sinulat ko muna kung paano at pinag-aralan ko kung paano ang tamang diskarte. Naunawaan ko at naintindihan na ako na gawin itong vlog. Nung unang gawa ko yung video ko na yon, sobrang kabado ako. Kasi first time nga. Deep inside ng puso ko ay mayroong bahagi doon na natutuwa. Kasi yung isang bagay na pinapangarap ko noon ay sinisimulan ko ng gawin. Sa ayon, tinuloy-tuloy ko na at patuloy ko pang gagawin hanggang sa mas madami pang makapanood at matuto mula rito. Ang aral na napulot ko mula doon sa experience ko na yon ay isishare ko sa iyo. Para masimulan mo na yan, matagal mo na rin gusto. Dahil katulad mo, din ako. Eto yun. Maging positibo ka lagi sa mga bagay-bagay na yung ninanais. Positibo. Tingnan mo laging sa positibong pamamaraan yung sa tingin mo mahirap. Dahil kapag iyong pinaghirapan, ang resulta maganda. Gamitan mo na rin ng determinasyon at huwag kang panghihinaan ng loob kasi ito yung magdadala sa'yo sa kawalan ng pag-asa. Magawa mo pa yung bagay na gusto mo. At kung meron kang gusto, ninanais mong gawin o pangarap mo niya sa buhay mo, gawin mo na. Gawin na agad hanggat may oportunidad. Ka na magpatumpik-tumpik pa. Trabahuin mo na. Dahil naniniwala ako na sa paggawa ng positive na content ay mas maraming tao ang makakapulot ng aral nito. Hindi lang puro kalukuhan, meron din kabutihan. Dahil sa panahon ngayon, meron ng social media account. Ang kalaban ko dito ay ang mga sasabihin ng ibang tao. Ano man ang sabihin nila, magpapatuloy pa rin ako. Dahil ito yung pangarap. Gusto ko, yung mga katulad ko ay ma-motivate at magkaroon sila ng inspirasyon
para magpatuloy sa araw-araw. Dahil dalangin ko sa Panginoon na sa bawat makakapanood ng content kong ito ay meron silang mapulot na aral o idea na magagamit nila sa sarili nila. Ang ibig ko sabihin, kapag may oportunidad na dumating sa buhay mo, huwag mo nang palagpasin, i-grab mo na ito. Kaya kung isa ka sa mga taong nakapagsimula ng mag-content, halika, magkakampi tayo. Pagtulungan nating ipalaganap ang aral na dulot ng content papanood kapwa nating Pilipino. Dahil kung mas marami ang makakagawa ng positibong content, unti-unti matutulungan natin ang iba pang content creator, content sila ang may aral. At kung nakarelate at nagustuhan mo ang video kong ito, paki-like and share mo naman para mas madami pang makapanood to. Right? Siya nga pala, Kadukalpak. Kung may pangarap ka sa buhay mo, kadyot-kadyot lang.